Hello guys, dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano i-navigate yung TradingView charting platform. So, TradingView parang MetaTrader din siya. Pwede tayo dito mag-analyze ng chart. Pero kasi sa MetaTrader, ito yung standard ito yung standard platform na binibigay sa atin ng broker natin. So, dito tayo nag-execute. Dito rin tayo nag-chart. Pero for me, naging mas madali yung pag-chart, pag-analyze, and pagpa-plan ng trades using TradingView. So, ito yung i-discuss natin dito sa video na to. So, first of all, ang kailangan nyo lang gawin, mag-open kayo ng kahit anong browser. So, Safari man yan or Google Chrome. And then, punta kayo dito sa tradingview.com. So, type nyo lang dyan. And then, click nyo tong Get Started. Now, once na naka-login na kayo, nakapag-register na kayo, okay, so ito yung makikita nyo. So, meron ng parang picture dyan. And then, ang gusto kong gawin nyo, punta kayo sa Google and then i-type nyo TradingView Desktop App. Okay? And then, piliin nyo yung pinakaunang lalabas doon. So, I'd suggest, kung gagamit kayo ng TradingView, i-download nyo siya sa desktop nyo. So, download nyo yung app. Okay? So, kung naka-Windows kayo or kung naka-Mac man kayo. Alright? Now, kapag naka-login na kayo, punta kayo dito sa products. Hover nyo yan, yung mouse nyo sa products, and then click nyo super charts. Okay? So, reload lang natin products, then super chart. And then, mariredirect kayo dito. So, ito yung chart. Ito yung default chart na makikita nyo. So, ang i-discuss natin dito sa video na to, itong mga tools sa left side, okay, dito sa top, and then dito sa right side, okay. Now, ang gusto kong gawin sa chart ko kapag nagbubukas ako ng bagong layout, so, ang gagawin ko, right-click nyo lang dito anywhere sa chart, okay, right-click, and then click nyo tong settings, kasi gusto kong palitan, gusto kong tanggalin yung mga dashed line, no? So, dito makikita natin sa chart settings, meron tayong symbol, status line, scales and line, canvas, trading, and events. So, dito sa symbol, pwede natin palitan yung mga color ng mga bars or ng mga candlestick. Okay? So, pwede nyo yung gawing black and white. Okay? So, baligtad, white, black, then lahat black. Okay? Okay, so bahala kayo kung anong kulay yung gusto nyo. So, precision, actually hindi ko na ginagalaw to, default lang yan. And then, etong time zone, so, kung nasan man kayo, pwede nyong gamitin yung time zone nyo. So, ako nasa Pilipinas, so gagamitin ko UTC plus 8, Manila time. Okay? And then, sa status line naman, so ito yung mga nakikita lang natin dito. Like, kunyari, gusto kong ilabas yung logo ng Aussie JPY. So, lalabas yan dyan. Pero ayoko. So, kiklik ko to. Then, title. So, yan. Kung makikita nyo pagka in-check ko to, mawawala yung title. Open market status. So, ito yan. Yung green na bilog. Okay. Kapag green, that means open yung market. Okay. Bakit ko ba napipindot lagi yun? So, open, high, low, close value. So, ito yung mga kapag hinover nyo yung mouse nyo sa, kunyari, certain candlestick like ito, makikita nyo yung open price, high price, low price, and closing price. Okay? Bar change value, yan, values, volume, last day change value. So, paglaruan nyo na lang. Okay? Skills and lines. So, ito hindi ko na masyado pinapakalaman, pero explore nyo na lang. Dito sa canvas. So, ito yung pwede natin baguhin yung aesthetic ng chart natin. So, let's say, for example, kung gusto nyo solid yung background nyo or gradient. Okay? So, let's say, ganyan. Pwede nyong paglaruan. Okay? Then, itong grid lines, yung vertical and horizontal, ito yan. Yung mga nakikita natin na light na line. So, ako, ayokong nakikita yan. So, pipindutin ko lang to, opacity, gagawin kong 0 para hindi ko sila makita. Okay? Crosshair. So, ito yan. Yung nakikita nyo itong mga lines na yan. Yan yung crosshair. So, kung gusto nyong palitan, let's say dash line to dotted line. Ayan. Okay. Watermark. Okay. Yan. Aussie JPY.
and yung mga text. So, explore nyo na lang yan. Very basic naman yan. Trading. So, itong trading, ginagamit lang natin to kapag nakakonect yung broker natin dito. Kasi may mga certain brokers na ina-allow nila yung mga traders nila na mag-trade through TradingView. So, may partnership sila. So, makikita nyo yan dito. So, let's say magta-type ako ng Euro USD. So, kung gusto kong lumipat ng isang currency pair pala, pwede ko siya directly i-type na lang. Okay? Let's say Euro USD. So, kung makikita nyo dito sa right side, ito yung mga brokers. Okay? So, kung yung broker na ginagamit nyo nandito, ibig sabihin, pwede kayong mag-trade using TradingView. Okay? Kasi connected sila dito sa app na to. Pero hindi lahat ng forex broker merong TradingView integration. Okay? So, yan. And then ano pala, nakalimutan ko. So, pagkatapos nyong i-customize yung chart nyo, make sure to save it. So, punta kayo dito sa template, then save as. Okay? Save as nyo lang para mapunta siya dito. Okay, kasi ako ito, may mga theme na ako dyan. So, let's say gusto ko dark theme, TSC. Okay? So, yan yung dark theme ko. Alright? Okay, so punta naman tayo dito muna sa left, yung left side na tools natin. So, itong start dito sa lower left, ito yung favorites. Okay? Yung mga kadalasan nating ginagamit. So, ayan, kung makikita nyo, may nag-appear sa akin. Ito yung mga tools na kadalasan na ginagamit ko. So, para hindi ko na sila hahanapin, nilalagay ko sila dito. So, paano ko ba gagawin yan? So, first, kailangan naka-check yan, may background na blue. Okay? So, let's start dito. Ito yung crosshair natin. Okay? Yung ito. Pwede nyong baguhin yan sa dot, sa arrow, or eraser yan. So, cross lang sa akin. And then this one, ito yung mga lines natin. Okay? Pag clinic nyo yung maliit na arrow dito, pag hinover nyo yung mouse nyo, lalabas lahat ng line tools dyan. So, let's say for example, ako, madalas kong ginagamit yung trend line. I-click ko yung star para mapupunta siya dito. So, let's say for example, pag tinanggal ko to, mawawala siya dito. So, ito yan, right? Pag tinanggal ko to, mawawala. So, pag nilagay ko, malalagay siya dyan. Okay? So, ito yung mga lines natin. So, trend line. Okay? So, naka-white pala yung trend line ko. Ayan. So, pwede nyo rin i-customize yung mga tools nyo. Like, for example, itong line na to, itong trend line na to, gusto kong gawing mas makapal. So, i-double click ko lang siya. Double click or, double click. Ayan, para mapunta tayo sa settings. So, ito, let's say, kakapalan ko siya. Baguhin ko yung color. I'll make it to blue. Ayan. So, pwede. And then, pwede nyo rin lagyan ng text. Kunyari, ito, hello, hello. Ayan. Okay? Gawin nyo pang bold. And then, pwede nyo rin i-save as template. So, ayan. Pag sinave nyo as template, let's say, for example, meron akong template dito na regular divergence. So, ayan, naka white color kasi, pero yan. Okay? Ganito yung itsura niya. Alright? And then, what else? Ayan, may iba't iba pa tayong line tools, horizontal, okay, race. So, yan, nandito yung mga line tools natin lahat. Okay? Remember lang, pwede nyong i-customize yung mga lines nyo. I-double click nyo lang. Okay, next to that, yung mga Fibonacci natin, yung mga ibang tools. So, dito natin makikita. Ito naman yung mga iba't ibang patterns. So, let's say, for example, head and shoulder. So, left shoulder, head, right shoulder. I-apply natin yung default. Ayan, ganyan yung itsura niya. Okay, so kung may nakita kayong head and shoulder, pwede nyo gamitin tong tool na to para malagyan nyo ng label. Okay? So, syempre, nasisave nyo rin ng nako-customize nyo rin yan and nasisave nyo yung template. So, kung nag-Elliott wave naman kayo, okay, 1, 2, 3, 4, 5,
So, yan, pwede nyo rin gamitin. Alright? And then dito, ito yung mga projection tools natin. So, meron tayong long position. So, ito, kunwari, gusto natin, let's say, magte-trade tayo dito, long. Pero gusto muna natin tignan kung yung risk to reward ba natin, tama, or yung stop loss placement natin, kung ilang pips. Pwedeng gamitin muna natin to bago natin i-execute sa trading platform natin. So, meron tayong long. So, pag di-double click nyo yan, dito sa inputs, makikita nyo yung entry price. So, yung entry price, andito yan sa gitna. Profit level, so ito yan, yung green. And then, yung stop loss, itong red. Okay? Yan yung stop loss level. So, makikita nyo dito, pwede nyong i-adjust siya. Let's say, profit level gagawin kong 25 pips. So, kailangan 250. Okay? 250, stay stop loss ko 25 pips, then 250. Okay? So, lagi nyong i-disregard. Well, hindi pala i-disregard, pero mag-include kayo ng 0 sa last digit. Okay? So, let's say, ang gusto ko lang is 8 pips na stop loss, or 8 pips na profit target, gagawin ko sa kanya 8-0. Okay? Pwede nyo rin baguhin yung colors niyan dito sa style, and then pwede nyo rin i-save yung template. Okay? So, yan yung long. Meron din tayong short. Ghost feed. Ganito yan. Yung parang pinoproject nyo kung ano yung mga pwedeng mangyari. So, nagpiprint siya ng mga candlestick. Okay? So, sobrang daming tools dito. Explore nyo na lang. Okay? So, ito naman yung mga drawing tools like brush. Okay? And then, kunyari, gusto nyong burahin yan, pwede nyong pindutin yung keyboard key na Control Z. Okay, Control Z, Alt Z pala. Ayan, Alt Z. Parang undo. Okay? So, ayan, may mga arrow marker. Again, guys, kapag gusto nyong isama dito, kung madalas nyong ginagamit yung tool na yon, pindutin nyo tong star. Okay? Pindutin nyo yung star. So, ito yung mga tools natin dito sa left. More on drawing tools siya. Ayan, may icons din. Ito naman, ruler, kung gusto natin i-measure yung pinoproject natin. Ayan, pwede. And then, ito, yung namamagnet yung tool natin. Okay, ina-check ko yan. And kung gusto natin malock yung mga drawings natin, so let's say may mga drawing tayo dito, ayaw natin maggalaw-galaw, pwede nyong i-lock to. Click nyo lang tong lock, then hindi nyo na siya magagalaw-galaw. Ayan. Okay, and kung madami naman kayong drawing, tapos gusto nyo malinis na chart, gusto nyo lang siyang parang itago, pipindutin nyo tong ito yung mukhang mata. Ayan, hide all drawings. Okay. Alright. So, yan yung mga drawing tools natin. And then dito, sa taas naman, ito yung mga, yung currency or yung asset class na nakalagay dito sa chart. So, kung gusto natin baguhin yan. So, right now, nasa Aussie yen tayo. Gusto natin baguhin yan 2 ways. So, yung medyo, yung madali. Yung madali, directly magta-type lang kayo kung anong gusto nyo. Type nyo lang yung ticker. Let's say GBP-USD. GBP-USD. Okay? Then enter nyo na lang. So, pag nag-enter kayo, ang magagamit yung data feed. So, ito, mga data feed yan. Kasi kung makikita nyo, puro GBP-USD, right? Pero iba-ibang data yung nagbibigay niyan. So, mga brokers. So, kapag in-enter nyo siya, ang lalabas dyan is ito yung nasa first. Pero pwede kayong pumili ng kung anong gusto nyo dito. Okay? So, let's say enter. Okay? So, yan. GBP-USD FX CM na data provider. Okay? So, itong plus button na to, pag gusto natin mag-compare. So, kunwari, gusto natin i-compare yung GBP-USD sa, let's say, Euro-USD. So, click ko lang to, and then type ko dito, Euro-USD. Then, click ko to. Makikita natin, magkakaroon ng line dyan. So, itong mga candles na to, ito yung GBP-USD, and itong line, ito naman yung Euro-USD. So, parang kino-compare lang natin yung galaw nung isa't isa. Okay? And then, ito naman, mga time frame. So, may ako nakaset sa akin 1 hour, 4 hour daily. Pero pag nakita nyo tong arrow na to, pwede kayong pumili dyan.
And then, pwede nyo rin, lagyan ng star yung mga time frames na kadalasan yung ginagamit. So, let's say, gusto kong idagdag dyan 15 minutes. Okay? Yan, 15 minutes. So, pwede. Okay? Gusto kong tanggalin yung 15 minutes. I-remove ko lang tong star na to. Okay? So, yan. And, isa pang way para mabilis kayong makalipat sa time frame, ay type nyo lang yung kung ilang minutes. So, let's say ako gusto ko pumunta sa 60 minutes. So, lagay ko lang 60. Let's say gusto ko pumunta sa 4 hours. So, ilang minutes yun? 240 minutes. Okay? Okay. That's time frames. And then dito yung mga types of chart. Okay? So, candles, bars, hollow, high-low. So, dito sa arrow, pwede nyong piliin. Okay? Yan. Pwede, may iba't ibang charts tayo. Let's say, gusto ko Heiken Ashi. Nasaan na ba yun? Saan yung Heiken Ashi? Halos. Eto, Heiken Ashi. Click ko lang yan. Then lalabas Heiken Ashi. Kung gusto ko naman, kung madalas kong ginagamit yung Heiken Ashi, pwede ko rin i-star siya, i-add to favorites. Okay? Pero, ayoko nito, so, remove ko lang. So, punta tayo sa candles ulit. Then, next to that, indicators. So, pag clinic nyo to, pwede kayong maghanap ng indicator. So, let's say, for example, gumagamit ako ng moving average. So, tatype ko lang dito, moving average. Ayan, so may exponential, may simple, may weighted. Let's say gusto ko ng simple. Click ko lang yan. Okay, then kung gusto ko 5 moving average, 5 beses ko lang i-click. So meron na tayo sa 2, 3, 4, 5. Tapos dito, lalabas yan. Then punta lang kayo dito. So pag hinover nyo yung mouse nyo, punta kayo dito sa second icon. Ito yung setting. So styles input. So, let's say gusto ko gamitin 50. Ayan. Then, dito is 100. Okay, 20. And so on. Okay? So, yan. And then, kung ayaw nyo nakalabas to, click nyo lang tong arrow button. Yan, so mawawala. Then, pag gusto nyo ilabas yan. Okay? Kung gusto nyo naman i-hide yung moving average, click nyo lang tong hide icon na to. Alright? Pwede nyo rin palang i-save yung template ng indicator nyo. So, let's say, ito yung mga moving average nyo, tapos may time na gusto nyo lang siyang itago. So, instead na nilalabas nyo, pwede nyong gawin yan, kunyari yan, mga moving average. Itong 4 na, bilog ba to or square, basta yan, click nyo, then save indicator template. Okay? So, ako may nakasave na dito, tapos nilagyan ko sila ng star para lumabas sila dito. So, for example, ayaw ko ng may indicator. Kiklik ko yung 0. Gusto ko ng may moving average. Kiklik ko yung 1. Gusto ko may MACD lang. Kiklik ko yung 2. And then, MACD and moving average. Kiklik ko yung 3. Okay? So, ito naman, next to that, alert. So, pwede tayong mag-set ng alert dito, yung alarm. Parang ganyan. So, para makapag-set tayo ng alarm. So, let's say, for example, itong level na to. Okay, lalagyan ko muna ng horizontal. Gusto ko, pag pumunta dyan yung price, mano-notify ako. So, ang gagawin ko, right-click ko to, yung horizontal line, and then add alert. Okay, click ko yan, add alert. So, ayan, GBP USD. So, dito crossing. Pag nag-cross, dun tayo mano-notify. So, trigger only once per bar. Ayan. Expiration, so pwede nyo alert name, let's say resistance, message natin dito is, let's say happy birthday. Ayan. And then yung notification, so yan, kung gusto nyo ma-notify sa app, sa mobile app dito, show pop-up, gusto nyo mag-send din sa email, play sound, ganyan, and so on. Alright, and then create. Then once na-create nyo yan, okay, makikita nyo ito, may parang clock na, may orasan na dito sa line. That means, may alarm na tayo dyan. So, kung gusto nyo naman i-delete, edit horizontal line alert. And then, ito, pindutin nyo lang yung trash. Yes. Okay. So, that's alert. Now, replay naman, ito. So, ito yung current price natin. Pag gusto natin, let's say, tanggalin tong mga to, then, i-replay lang natin. Kiklik lang natin to, then, ayan.
In terms of replay mode sa TradingView, kapag free lang yung account nyo, daily lang yung marireplay nyo. Hindi kayo pwedeng mag-replay sa lower time frame. So, kailangan nakasubscribe kayo kung gusto nyo makapag-replay sa lower time frame. Okay? So, let's say, punta tayo sa daily. Let's say, naka-free account lang tayo, then nag-replay mode tayo dito. So, dito, okay, ulitin natin. Okay, nasa daily time frame tayo, click nyo tong replay, and then pag hinover nyo, lalabas tong vertical line. So, let's say, ito pa pala. So, before that, dito, pag hinover nyo yung mouse nyo, merong select bar, right? And then may down arrow dito. Pag click nyo yan, pwedeng select bar, ibig sabihin, kayo mismo yung pipili kung saan yung i-replay nyo, saan kayo magsisimula. Pwede ring select date or random bar. So, select bar, let's say gusto ko magsimula dito, i-click ko lang yan. So, pag click ko to, mawawala yung mga nasa right side. Okay? So, click ko yan, and then nawala sila, right? And then dito, ito may mga play button dito. So, play, or pwede ring forward, so bar by bar, kada click nyo isang bar, or automatic play. Okay? Manunood lang kayo, yan. Okay? Or pwede rin naman, pag ayaw nyo na palang naka-replay mode, click nyo lang tong X. Okay? Then yes. Pwede rin naman random bar. So ito, yung trading view na yung mamimili, random bar. So, ayan, napunta ako sa 1980. 1980 na chart. Pwede pa ako buhay yan. Okay? So, that's replay. And then, so dito, ito, layout. So, kung naka-free lang kayo, isang chart layout lang yung magagamit nyo. Pag naka-subscribe kayo, pwede kayong mamili. So, click nyo yan. Dito, may iba't ibang tayo. So, let's say, for example, gusto mo dalawa, magiging ganito yung itsura ng chart nyo. Gusto nyo 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. Okay? So, yan ay kapag naka-subscribe kayo, naka-premium kayo. Kapag free lang, isa lang. And kung nagsisimula pa lang kayo, I'd suggest, gamitin nyo muna yung free. Okay? And then, always make sure na naka-auto-save yung chart nyo. So, dito, i-click nyo lang, manage layout, and then, kailangan meron ito, auto-save. Okay? Naka-click nyo ang auto-save. Alright? Para every time na may drawing kayo dito na bago, na-auto-save yan. So, pag close nyo to, tapos binalikan nyo, nandito pa rin yung mga drawings nyo. Okay? And then, ito, quick search. Ito, actually, hindi ko pa nagagamit, pero try natin. Search tool or function, let's say Fibonacci. Yun pala yun, Fibonacci. Ayan. So, isa-search na lang. So, okay pala to. And then ito, next to that, chart settings. So, yan yung kanina. Isang way is to right-click, then settings. So, andito din yan. And then ito, full screen mode. So, pag full screen ko, yan. Okay. And then, ano ba tayo mag-exit? Yun. Pag nag-exit sa full screen mode, escape nyo lang. Press escape. Now, ito, take a snapshot. Itong camera. So, pwede nyong i-download yung image, copy link, ganyan. So, pwede yan. Parang screenshot siya. And then, publish. Ito, pag may idea kayo, ang maganda dito sa TradingView, para siyang Facebook for traders. Pwede nyo siyang i-publish. So, let's say ito, gusto ko i-publish tong idea ko dito. Publish idea. Then, tatype ko lang GBP USD getting hammered after NFP. Parang ganyan. So, yan. Then, type ko lang yung mga details ng analysis ko or kung anong gusto kong i-share. Okay? Then, once na ma-publish nyo na yan, mapupunta yan. So, dito. So, kiklik ko to. And then, dito sa profile ko. Okay, sa profile. I leave this page. Okay, sige. Leave tayo dyan sa page. Yan. So, ito yung mga, ito yung mga na-publish ko way back. 2021 nung nag-share pa ako ng ideas dito. Dito nyo rin makikita yung details ng ng account nyo. So, ako, ayan, the active trader. So, ito kasi yung
name ng trade role before, yan, online, joined 9 years ago, followers, ganyan, blah, blah, blah. Okay? So, going back, so, dito sa right side, meron tayo ito yung watch list naman. Ito yung first icon dito, watch list yan. So, dito sa watch list, sorry, ang kati ng ilong ko kamot ako ng kamot. So, dito sa watch list, pwede natin i-organize to. Okay? So, may layout din dito. Okay? Pwede nyo i-save yung layout. So, gawa tayo ng bago. Create new list. Okay? Create new list. Lagay natin test. Okay? So, yan. Walang nakalagay. So, ganyan yung makikita nyo. Default lang. So, para, kunyari, gusto natin lagyan ng major currency pair. So, kiklik ko lang to. Add symbol, Euro USD. Then, what else? GBP USD. AUD USD. Ganyan. Okay. So, andyan na. Malalagay lahat. Now, ang gusto ko pang gawin, click nyo lang tong tatlong dots na to, settings, and then add section. So, lalagay ko dito, i-rename ko yung section ko na majors. Let's say majors. Yan. So, yan yung mga majors. Then, gagawa pa ako ng another section for, let's say, rename ko to minors. Okay. So, dito yung mga majors ko. Then, nasa baba yung mga minors ko. Let's say, GBP, NZD. Yan. So, pag kunyari, gusto ko lang makita is yung minors, i-hide ko tong majors. Kiklik ko lang tong arrow. Alright? So, yan yung watch list. Pwede nyo rin i-save yung template nyo. Okay? And then, ito, yung next to that, ito yung mga alerts. Yung mga ginawa nyong alerts dito na makikita. Ito, object tree, yung mga drawing na nakalagay dito sa chart nyo. Mga ganyan. So, dito nyo yan makikita. Okay? Remove natin yan. And then, ito, hot list. So, ito, trading view yung gumawa nito. Actually, hindi ko na-explore to kasi hindi ko naman kailangan. Ito naman, my ideas. So, ito yung mga ideas na ginawa nyo, yung pinublish nyo dito. Dito siya napupunta. And then, ito, chat room naman for, mga trading view users. So, kung gusto nyo makipag-communicate sa kanila, like, why not? Let's say, for example, hi, good evening. Ayan. Then, mapupunta dito yung chat nyo. So, nasa na yung sinend ko. Basta yan. Pwede kayong makipag-chat dito. Okay, so yan. Hi, good evening. Alright? And then ito, idea stream. So, ito naman, ideas ng iba't ibang trading view users. So, yung mga pinublish nila na idea. So, let's say, for example, itong kay Arman Shaban. Click natin to. Pag click natin yan, makikita natin yung analysis nila dito sa, Bitcoin. Okay? Bitcoin, yan. Okay? So, and then, dito sa baba, ito, screeners. So, ito yung mga, hindi ko alam actually gamitin to kasi hindi ko ginagamit to sa stock market. Calendar, so mga high impact news, earnings, pwede nyo tingnan yan dito. So, andyan yung date kung ayaw nyo gumamit ng Forex Factory. And then ito, help center. Okay? So, yan. Alright? So, ano ba? Ito yung price. Ito pa. Ito yung price ng currency natin. And ito naman yung date. Okay? So, itong mga nandito, yung mga time, 1D, 5D, 1 month. So, ano yan? Kunwari, gusto nyo makita yung price action for 1 day. Click nyo to. Ito yung buong nangyari in 1 day. Kung gusto nyo 5 days, 5 days, 1 month. So, itong buong price action na to, 1 month, using 30-minute time frame. Okay? Now, one thing, kapag, let's say, gusto nyong ibalik sa normal view yung chart nyo, 2 ways. I-hover nyo yung mouse nyo dito sa may bandang gitna, and then i-click nyo lang tong reset chart view. Okay? Then, back to normal na. Now, let's say, ayokong i-hover yung mouse ko. I-control, Alt-R. Alt-R nyo lang. Oops, hindi pala yan. Asan na ba yun? Nalilito na ako. Ano nga ba yun? Command-R. Ayun pala. Ayun, Command-R sa akin kasi naka-Mac ako. Pero, pag sa Windows, that's, I think, Alt-R. Alright? So, ayun lang.
Yeah, that's it for this video, guys. So kung interested kayo na gamitin tong charting platform na to, may free naman, one chart nga lang, but I think it's more than enough kung nagsisimula ka pa lang. So ako, kung nakita nyo kanina, I've been using this for 9 years already, magta 10 years na. Nag-start din naman ako sa MetaTrader, pero I find this trading view much easier to use and mas beginner friendly siya, mas masarap sa mata and mas nakakapag-analyze ako ng mas maayos. So if interested kayo, punta lang kayo sa tradingview.com. Okay, so with that, good luck guys and trade safe.